si Attorney Claire Castro. Okay? Mga kababayan, o si Yussi Claire, parang kanina sa kanyang interview, no? Mga kababayan, nanggigil po dito kay Harry Roque. Parang gusto nang sabunutan, mga kababayan, dahil nga po dun sa kanyang pinapakalat, pinagpipilitan na may colostomy bag daw ang ating presidente, mga ka-GP Natics. At yun daw ay nagtatanong lamang. Nagtatanong lang? Ang sagot dito ni Attorney Claire, mga ka-GP Natics, sa bagay na to. Newsroom reports na rumors pala, na may colon cancer daw ang Pangulo at ito pa'y lalong proliferate nung nilabas ni Harry Roque na may colostomy si PBBM. Ayun na nga po ang masama ay kasi mga rumors, mga chismis, walang katotohanan na nakakapanira sa gobyerno, nakakapanira sa Pangulo, na nakakaapekto sa ekonomiya. Kung manggagaling lamang po din kay Harry Roque na isang masasabi na natin isang fake news peddler, nakita naman po natin ang video, yung kabuuan kung saan itinaas pa po mismo ng Pangulo ang kanyang mga kamay habang siya'y kumakaway sa ating mga kababayan at kitang-kita po na ang sinasabing larawan o ipinakitang larawan ni Harry Roque ay pawang kasinungalingan lamang. Hoy, nako mga kababayan, ano ba yung tinutukoy dito ni Attorney Claire Castro, mga ka-GP Natics? Ito po yung sinasabi ni na pinapakalat ni Harry Roque. Okay? So ayan po 'yon, mga ka-GP Natics. O hindi niyo pala makita, no? Wait. Ayan. Yung sinasabi niya na may colostomy bag daw si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Dahil bumubukol. Okay? Ayan daw, mga ka-GP Natics. So, ano to? Colostomy bag? Asking, pakisagot, Attorney Claire. Pero, mga ka-GP Natics, halatang halata na yung sinasabi ni Harry Roque na yon ay pawang gawa-gawa lamang or edited picture para siraan na naman ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi same event, mga ka-GP Natics, kung titingnan nyo po yung kulay ng pantalon ni Pangulong Bongbong Marcos, ay wala naman po siyang colostomy bag. Ayan wala po, mga ka-GP Natics. Parehas po yan Ayan. Wala naman dito. Nung itinaas niya po yung kanyang kamay, nasaan? Wala po, mga ka-GP Natics. At kung titingnan natin, meron pa isang video dito. Ayan. Wala naman po, mga ka-GP Natics. So, niloloko lang tayo nitong si Harry Roque. Kaya talagang nagagalit or napikon na itong si Yussi Claire Castro sa mga pinagkakakalat nitong si Harry Roque, mga kababayan. Huwag na po tayo maniwala at nakikiusap po tayo. Huwag na po natin dalhin sa anumang usapan ang mga fake news peddlers katulad nila. Thank you po. Vice President Sara Duterte said she is no longer talking to senators in sinabi niya po ito sa isang ambush interview sa Zamboanga because those who talk or help her are allegedly targeted by the administration. To quote, kapag merong kumakausap o tumutulong sa akin, binabanatan ng administrasyon, pinafailan ng kaso, tinithreaten at hinaharas. How does Malacanang respond to this allegation? It's another story telling a lie. Tandaan po natin, hindi natin malaman kung saan ba nanggagaling ang kanilang mga talent sa pag-i-spread ng mga fake news. Nauna na po nagpakalat ng fake news ang Vice Presidente patungkol sa di umanong pagkaing baboy lamang ang 20 pesos na bigas na ipapamigay or rather ibibigay at ibibenta sa mas murang halaga ng Pangulo through Kadiwa Centers. Nandyan din po yung fake police blotter, altered police blotter mula sa Beverly Hills. Nandyan din po yung mga fake videos. Hindi isa, kundi dalawa, laban sa Pangulo at sa ating unang ginang. Lahat ng yan ay fake. So, nakakasawa na rin, itong mga to talagang walang katigil-tigil sa pagsira dito sa ating
first couple, lalong-lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos. At sabi ni Sara Duterte, basura lang daw yung 20 pesos na bigas, mga ka-GP Natics. Samantalang ang dami nating mga kababayan ang talagang natulungan o kahit papano naibsan yung kanilang mga pangangailangan instead na bumili po ng mga bigas, mga kababayan na nag-aahalaga ng 50 pesos, 60 pesos. Kung isipin mo let's say for example, 60 pesos yung bigas na bibili nila. Dahil sa kadiwa, mga kababayan, di ba? And mabibili mo yung 60 pesos na 3 kilo. Kung yung regular na 60 pesos, 1 kilo, isang saingan mo lang, sa kadiwa, mga kababayan, yung 60 pesos, magiging 3 kilo na yon. Sabihin natin, pang 3 kainan na yon. Morning, mga kababayan, lunch, tapos evening. Di ba? Oh. Ang may kakayanan na gumawa ng karahasan. Sino ba ang nagbabanta ng buhay? Correct. So, sa ganyan mga statement, just tell it to the Marines. Tell it to the Marines. Gigil na si Attorney Claire. Just tell it to the Marines. Ay, Diyos ko. Nung nakaraan, ang sabi nila si Pangulong Bongbong Marcos ay natsugi na. Tapos nung sumunod, mga kababayan, nangihina na. Oh. Tapos nung sumunod, eto may colostomy bag na. Ano kaya sa susunod yan? Hindi na naubos yung banat nila kay PBBM. Tapos sasabihin pa nila eto lang mga DDS na mga bobo Tandaan nyo, isa lang ang kidney ng ating Pangulo. Kung sa tingin nyo, isa lang ang kidney ng ating Pangulo, kung siya po ay na-hospital, kung siya po ay may colostomy bag na, kung siya po ay nagdodroga, palagay nyo hanggang ngayon, buhay pa si Pangulong Bongbong Marcos? Mga ka-GP natin, sige, kung science lang ang ating pagbabasihan, wala na. Baka noon pa, wala na. Di ba? Baka noon pa, wala na. Yung mag-smoke nga, hindi niya kaya dahil nauubo siya. Yung pa kayong tumira ng sinasabi nyo ng cocaine, ng shabu, sige nga. Grabe lang talaga kayo mag-isip. At ang isang may edad na nakagaya ni Pangulong Bongbong Marcos, kung siya po, mga kababayan, ay talagang gumagamit ng pinagbabawal na gamot, hindi po, kumbaga, mas madali po siyang dapuan ng mga sakit at mas madaling mamatay. Kaso hindi Nakita niyo si Pangulo, buhay na buhay. Kung magkakasakit man ng Pangulo, that's normal. Diba? Dahil napapagod din ang Pangulo Halos lahat ginagawa niya, walang pahinga. Kung kayo nga, napapagod, natutulog Kapag kayo napapagod, nagpapahinga kayo. Si Pangulo pa kaya, na napakaraming iniisip para sa bansa. Follow-up question from Julie Baisa, one page. Yusek, balikan ko lang po yung China. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sinabi po niya na daw Philippines should consider filing another arbitration case against China para daw po i-assert yung claims natin. Pero this time, sa International Court of Justice. Kasi doon daw po, tatanungin nila yung China kung papayag ba sila to submit themselves to arbitration. Kino-consider or pinag-aaralan po ba ng palasyo yung filing of another arbitration case? Yung ganyan pong suggestion ay hindi pa rin po na ipaparating sa atin kung ano ang opinion at ano po yung magiging take ng ating pamahalaan. Pero ipapaabot ko po yan. Lalo-lalo na po sa DFA. Sunod po na katanungan, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Yusek, matapos pagtibayin ng Kamara ang pagbasura ng impeachment complaint kahapon laban kay Pangulong Marcos, tanong ko po, paano planong muling buuin ng palasyo ang tiwala ng publiko sa gitna ng mga tanong kaugnay ng nasabing desisyon? Sino po ba ang nadidismaya? Walo lang po yung alam natin na dismaya dito. Gusto mo nadismaya? Oo. Siguro dapat makita po talaga nila kung ano ba yung nilalaman ng complaint. At hindi po talaga pwede kasing gamitin ang mga ganitong klaseng
forum para sa isang fishing expedition. Oo. Makikita naman po nila, hindi lamang po ang 284 na members ng House of Representatives ang nagbasura ng impeachment complaints na isinampa laban kay Pangulo. Tsaka umamin naman itong sila sa Sara Ilago, di ba? Na they want to hear coming from the president, mga kababayan. Gusto daw nilang marinig ang Pangulo na magsalita. Ano? Gusto niyo yung Pangulo? Si Pangulo? Doon pa lang kayo, doon pa lang manggagaling yung inyong mga tawag dito, mga aligasyon? Gusto niyo na manggaling ito sa bibig niya? That's fishing expedition. Dapat kapag kayo ay nagpa-file ng kaso, mga ka-GPnatics, naka-ready na lahat. Hindi yung doon pa lang kayo hahanap ng maisasampa nyo or mahanapan nyo ng butas ang Pangulo. Marcos Jr., kundi yung ibang mga eksperto pa, mga legal experts, constitutionalists na nagsasabing walang basihan ang isinampang impeachment complaints laban sa ating Pangulo. Ma'am, dagdag ko lang, ano Uy, puputol po masasabi niyang Pangulo or ang Malacanang po sa mga nakaramdam nga ulit ng pagkadismaya sa resulta? Dagdagan na. Thank you. Sorry na lang po kasi lumabas po ang katotohanan. Thank you, ma'am. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Sorry ma'am, ibang topic ito tungkol dun sa event kanina, yung tungkol sa Memorandum of Agreement between DepEd and the LGUs. Ang sinabi po ng Pangulo, hindi magkakaroon ng ghost at substandard projects dito dahil hindi raw ito uubra sa mga LGUs dahil ang mga mismong constituents daw nila will hold them accountable pag may problema yung mga proyekto. Ang SISTI ho ba ay nakasalalay entirely sa mga local government executives to police themselves and to ensure na wala hong corruption na mangyayari dito sa pag-download ng funds from DepEd for the classrooms? Hindi po. Binanggit po yan ng Pangulo para bilang babala sa mga namumuno sa LGU na kahit kayo ay binigyan ng karapatan at binigyan kayo ng budget at kayo yung merong say sa procurement or mag-decide sa procurement, hindi ibig sabihin na kayo lang ang maaaring tumingin dyan. Ito po ay programa po ng DepEd at ng LGU. So nakatingin pa rin po ang Pangulo patungkol po dyan. That question comes from certain observations na parang nilipat lang yung corruption from the national to the local. Huwag naman korupsyon agad. Kaya nga po natin nililinis ito dahil para unang-una matugunan ang kakulangan sa silid paaralan and at the same time mapabilis, pero hindi po ibig sabihin nito na ililipat ang korupsyon dahil ayaw po ng Pangulo ng korupsyon. Ito naman kasing mga DDS, sobrang bilis talaga ng kanilang mga mga kababayan. Talagang advance sila mag-isip na ginagawa na nga ng paraan ng Pangulo yung problema. Para makaiwas. Siyempre nakita naman natin ang korupsyon nasa DPWH, nandito sa mga senador, nandito sa mga kongresista. Ngayon, yung procurement ay inilagay doon sa DepEd. Mga kababayan, siguro kung si Sara nandun pa rin ang korupsyon. 'Di ba? Nandun pa rin ang korupsyon. Pero ngayon mga teacher na sila na ang pinamamahala nito. Ibig sabihin mga ka-GPnatics, yung galamay ng mga teacher, hindi po yan kasing katulad ng mga nasa pwesto, 'di ba? Mga senador, mga kongresista, o kaya naman ay mga DPWH engineers, 'di ba? Teacher yan mga ka-GPnatics Isipin nyo yung mga teacher na yan, hindi yan basta gagawa ng kung ano-ano lang. Unang-una, wala po yan silang sapat na pera. Okay? Wala po yan sapat na pera. Hindi po yan na kaya makapagbayad ng mga politiko para mga kababayan sa kanila ibigay yung project o kaya magkaroon ng ghost project or magkaroon ng substandard na project. Hindi kagaya ng mga politiko na kayang magbayad, di ba? Hindi kagaya ng mga engineers or hindi kagaya ng mga contractors na may mga pera sila para maglagay sa mga tao para sa kanila mapunta yung mga proyekto at magkaroon ng mga ghost projects or magkaroon ng mga substandards. Pag mga teacher, mga kababayan, iisipin nila yan na baka yung kanilang kabuhayan, yung kanilang trabaho ay baka mawala. 'Di ba? At sabi ko nga, maiksi ang kamay ng mga teacher.
Hindi po sila katulad ng iba na kayang gumapang, na kaya po na magpa-under the table. Yan ang kaibahan. 'Di ba? Limited yung network ng mga teacher. Kaya kung iisipin natin, sino ba ang gumagawa or sino ang malaki ang probability na gumawa ng katarantaduhan? 'Di ba? Siyempre, ang may gagawa or mas malaki ang probability na gumawa ng katarantaduhan ay yung may power. Ang mga teacher, wala silang power na kagaya po ng mga senador, mga kongresista. Wala silang power kagaya ng mga DPWH secretary. Wala silang power kagaya po ng mga contractor dahil kulang ang kanilang pera. 'Di ba? Okay. So, ibanan na natin yan, mga kababayan. Fake news ka talaga, Harry Roque, ha? Fake news ka. Dahil ito ay isang edited, tapos inilalabas pa. Tandaan nyo, ha? Isang abogado, mga kababayan, na nagiging tanga dahil nagiging DDS. Sana, bago siya maglabas na magtanong ng ganito, kung may nagpakita man yan sa kanya, dapat siya mismo ay nag-iimbestiga. Tama ba ito? Baka mamaya masunog na naman ako. Panoorin ko nga kung saan to kinuha yung video na to. Tiningnan niya sa PTV4, 'di ba? O kaya mga kababayan doon sa kung saan lumalabas si Pangulong Bongbong Marcos na programa. Oh, doon pa lang mapapatunayan niya na kung totoo itong picture na to. Okay? O, ito naman ang pag-usapan natin. Saglit lang to, mga kababayan. Pag-usapan naman natin itong si Rowena Guanzon na isang malaking